Pagsapit ng weekend ay lumabas na naman si Paloma para bumili ng mga gamit ng kambal. Masyado siyang nawiwili na bumili ng gamit ng mga baby. Napapangiti siya habang tinitingnan niya ang mga baru-baruan. One size at mga pangtulog ng baby. Kung dati gamit niya mga binibili niya, ngayon gamit na magiging kambal ng kapatid niya. Good morning ma'am, nakapili na po ba kayo? Kung gusto niyo po ng assistant, nandito lang po kami. Nakangiting wika ng sales lady. No, I'm fine thanks. Sagot ni Paloma na ikinatango na lang ng sales lady, saka ito umalis. Na makapili si Paloma ay nilagay niya na ito sa shopping cart niya. Napapangiti siya habang tinitignan ang mga damit. Siguro kung ikinasal na rin siya noon, baka may sarili na rin siyang anak ngayon. Abala siya sa pagsha-shopping na may taong lumapit sa kanya. Inangat ni Paloma ang paningin niya. Ang mga ngiti sa labi niya ay biglang naglaho nang makita niya si JV. Napapaikot na lang ang mga mata ni Paloma. Hinila na ni Paloma ang shopping cart niya para sana iwasan na lang si JV. Pero hinarangan siya ni JV. Kunot noong tinignan ni Paloma ang ex-boyfriend niya. Nagtataka ring nakatingin si JV sa kanya, lalo na sa mga pang-baby na binibili ni Paloma. What are you doing here? Seryosong tanong ni JV. Why do you care anyway? Bulag ka ba? Nakikita mo namang bumibili ako, hindi ba? Pagsusungit ni Paloma. Alam ko, pero pang mga baby ang binibili mo. Are you pregnant? Kunot na kunot ang kilay ni JV. Natawa naman si Paloma sa kataas noong sinagot si JV. Ano naman sa'yo yun ngayon? Ikaw lang bang may karapatan na maging masaya? Natahimik naman si JV. Hinila na ulit ni Paloma ang cart niya saka umalis. Nasa baby bottle na si Paloma. Akala niya umalis na si JV pero nagulat na lang siya nang biglang humarang sa harap niya ito. Ano pa bang ginagawa mo dito? Nandito ka rin ba para bumili ng gamit na magiging anak niyo? Pagtataray ni Paloma. Hindi, napadaan lang ako sa store na to nang makita kita. Sagot ni JV. Napapairap na lang si Paloma. Leave me alone, JB. Ginawa mo na naman na rin yan dati kaya gawin mo na rin ngayon. Tahimik ng buhay ko. Kaya pwede ba? Huwag ka nang bumalik para lang guluhin ulit ako. May diing sad ni Paloma at akma sanang aalis na magsalita si JV na ikinahinto niya. Sa tingin mo ba talaga, naging masaya ako sa mga nakalipas sa taon na wala ka sa buhay ko? Panandali ang natahimik si Paloma. Nakatalikod siya kay JV kaya hindi niya makita ang mukha nito. Napapataas na lang ang kilay ni Paloma sa kanya hinarap si JV na bakas ang lungkot sa mga mata. Wala na akong pakialam doon. Kung hindi ka man naging masaya, you deserve it. After what you did to me, yan ang pinili mong buhay. Ano na nga ulit ang sinabi mo sa akin nun? Huwag kong pagselosa ng sekretary mo dahil wala naman kayong relasyon. Wala kang nararamdaman para sa kanya. I trusted you, but in the end, you betrayed me. Pinakasalan mo pa nga eh. Dahil yun ang alam ko na tama, pagkatapos ko malaman na buntis siya. Akala ko matututunan ko rin siyang mahalin kapag isinilang ang magiging anak namin. Pero nagkamali ako. Isang pagkakamali ang nagawa ko, lalo na nang iwan kita. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang hindi kita pinili. Kahit na nagmakaawa ka na sa akin at tanggapin mo ko at magiging anak namin ni Shaira. Shaira lied to me. Ang batang pinagbubuntis niya noon ay hindi sa akin. Sinabi ko naman sa'yo noon na hindi ko alam kung may nangyari nga sa amin ni Shaira. Dahil lasing ako pero nang malaman kong buntis siya, hindi na ako nagduda pa. Wala kaming relasyon, wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero hindi ba't alam mo naman kung anong ayaw ko? Ayaw ko lumaki ng broken family ang magiging anak ko kaya nagsakripisyo ako. Iniwan kita. Hindi ko inisip ang nararamdaman ko dahil gusto kong unahin ang magiging anak ko. Matagal na ako nakikipaghiwalay kay Shaira. Pero palagi niya lang ako sinusundan. Mahabang litanya ni JV. Nanatiling blankong mukha ni Paloma. Hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan si JV. Hindi ko na problema yon. Tanging wika ni Paloma. Sinubukan kitang hanapin, Paloma. Maniwala ka. 1 taon na kitang sinusubukang hanapin. Pero hindi kita mahagilap. Ani pa ni JV. Humugot ng malalim na buntong hininga si Paloma. Sa tingin mo ba, kapag sinabi mo sa akin ang lahat ng yan, patatawarin kita? You deserve all the pain na nararanasan mo ngayon. Nakiusap ako. Nagmakaawa ako sa iyo noon na tanggapin ko ang magiging anak ninyo.
Handa ako magpakaina sa magiging anak mo. Pero mas gusto mo yung tunay na ina ng magiging anak mo. Hindi ko na problema kung ano man ang problema mo ngayon. Masaya na ako, JV. Kahit katahimikan na lang ang ibigay mo sa akin ngayon. Huwag mo na akong guluhin. Pagkatapos niyang sabihin yon ay tumalikod na siya. Hindi alam ni Paloma kung saan siya pupunta basta malayo kay JV. Napayuko naman si JV saka siya bumuntong hininga. Naiintindihan niya naman kung matigas ang puso ni Paloma ngayon. Kasalanan niya naman lahat dahil iniwan niya to. Kahit na kayang naman niya siyang tanggapin. Namimili ng mga baby bottles si Paloma pero wala siya sa sarili. Naglalakbay ang isip niya. Ramdam niyang kirot sa puso niya. Okay na siya. Alam niyang okay na siya dahil nagawa niya ng maging masaya kahit wala ang ex-boyfriend niya. Pero bakit parang bumabalik yung sakit na naramdaman niya noon? Ibinalik ni Paloma ang cart na dala niya sa counter. Yan lang po ba, ma'am? Tanong ng cashier. Pwede bang bumalik na lang ako sa susunod na araw? Naalala ko kasi may kailangan pa akong gawin. Sad niya. Okay lang naman po, ma'am. Iwan niyo na lang po dyan at kami na po magbabalik. Sad ng babae. Iniwan na ni Paloma ang cart na may mga gamit na napili niya. Lumabas na siya ng store saka nagmamadaling makalabas ng mall. Nang makasakay siya sa sasakyan niya ay naghanap siya ng coffee shop o restaurant na pwede niyang pagtambayan. Nang makakita siya ng coffee shop ay doon na siya huminto. Umorder siya kaagad ng mga gusto niyang kainin. Habang naghihintay si Paloma sa order niya ay nakatulala siyang nakatingin sa labas. Iniisip niyang lahat ng mga sinabi ni JV. Ano pa bang pakialam ko kung hindi siya maging masaya? He deserve it. Don't pity him, Paloma. He deserve all the pain na nararanasan niya. Usal niya sa sarili niya pero hindi niya maintindihan ang sarili niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nasasaktan. Kung hindi naging masaya si JV, simula na maghiwalay sila, nasaktan din siya. Nalungkot, umiyak pero hindi siya nagreklamo. Hindi niya yung sinabi kay JV. Nang bumagsak ang mga luha ni Paloma, ay mabilis nang pinalis ang mga yon at tinalis na sa isipan ang ex-boyfriend niya. Palakad-lakad lang si Lian sa lobby para mawalang antok niya. Ayaw niya kasing matulog sa hapon dahil alam niyang kalahating araw na naman siyang matutulog tapos hirap siyang makatulog sa gabi. Pinagmasdan lang ni Lian ang mga empleyado ng VLG habang si Santino'y nasa office nito tinatapos ang lahat ng gawain. Mia, what are you doing here? Tanong ni Lian na makita niya ang sekretary niya. Nagkaproblema ma'am sa office. Yung supplier natin ng mga silk at ibang tela, bigla silang umatras. Imposible naming ma-deliver ang mga order sa atin sa tamang oras. Yung supplier natin ngayon ang may pinakamagandang tela pero ayaw na nilang makipag-partner sa atin. Nag-aalalang saad ni Mia, natahimik naman si Lian. Maayos naman ang pag-uusap nila ng supplier nila noon pero anong nangyari? Posible bang may taong nagsasabotahe sa kanya? Ayaw isipin ni Lian na si Bianca yun pero wala na siyang ibang tao na may nakakaalam sa ginagawa niya ngayon. Sige, gagawa ko ng paraan kung saan ako pwedeng makahanap ng bago nating supplier. Subukan mo na lang din na maghanap online ng mga supplier. Wika ni Lian na ikinatango ni Mia. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Bakit kung kailan pa siya buntis? Saka dumadating ang problema sa kanya at sa pamilya niya. Siya nga pala, may balita ka na ba kay Daddy? Kumusta siya? Tanong niya. Ang alam ko, nakauwi na siya ng isang araw pa. Sa tagiliran ng tama ng bala sa kanya at naalis naman ng mga doktor ang bala. Sagot ni Mia na ikinatango na lang ni Lian. Lian, rinig nilang tawag kay Lian. Nilingon ni Lian ang tumawag sa kanya. Papalapit naman sa kanya si Trixie. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Trixie sa kanya. Napakunot naman ang noo si Lian. This is my husband's company. Ano pa ba sa tingin mong ginagawa ko dito? Sagot niya naman. Ang sinasabi ko, anong ginagawa mo dito sa lobby ng kumpanya ng asawa mo? You should stay in his office. May diing saad ni Trixie. Nagtataka naman sa kanya si Lian. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya magstay sa loob ng office ng asawa niya. Hindi ko naman kailangan. Hoy, bumalik ka dito! Rinig nilang sigaw ng gwardya. Naagaw ng atensyon nilang tatlo kaya napatingin sila doon. Nalaki naman ang mga mata ni Trixie na makita nilang dalawang lalaking papalapit sa kanila. Nakatulala namang nakatingin sa kanila si Lian. Hindi niya alam kung anong kailangan sa kanila. Lian! Sigaw ni Trixie nang itutok ng lalaking baril nitong hinugot sa tagiliran.
Niyakap ni Trixie si Lian habang si Lian ay nakapapikit na lang at tila nanigas ng buong katawan niya, lalo nang marinig niyang putok ng baril. Ramdam niyang pag-iktad ng likod ni Trixie. Muli siyang nakarinig ng putok ng baril pero hindi niya na alam kung sinong tinamaan. Hindi niya alam kung tinamaan ba siya pero wala naman siyang maramdaman. Nagkakagulo ng mga empleyadong nasa lobby. Sinubukan namang hulihin ng mga gwardya ang mga lalaking pumasok ng kumpanya. Hinawakan ni Lian si Trixie para hindi ito matumba. Lian, nag-aalala na rin saad ni Mia. Tinulungan niya na si Lian na hawakan si Trixie para maipaupo ito. Call the ambulance! Sigaw ni Lian nang mahawakan niyang malagkit na likido sa likod ni Trixie. Nanginginig ng mga kamay niya, maging ang boses niya. Naupo silang dalawa sa sahig habang nakahiga sa mga binti niya si Trixie. Nanginginig ang kamay ni Lian na hinawakan sa pisngi ang ate niya. What the hell are you thinking? Nainis na wika ni Lian. Hindi niya inisip na magagawa yun ni Trixie sa kanya dahil simula bata sila ay hindi naman sila magkasundo. Tipid na ngumiti si Trixie saka siya tumawa sa sarili niya. Nababaliw na talaga ako, wika ni Trixie. Nanunood lang naman sa kanila ang mga empleyado dahil natatakot silang galawin si Trixie. Bakit mo ginawa yun? Are you crazy? Nainis na wika ni Lian pero punong-puno ng pag-aalala ang boses niya. Tumawa naman si Trixie sa kanya, tinignan si Lian na umiiyak na. Baliw na nga siguro ako pero ito yung utos ni Daddy. Pinuntahan kita dito para balaan kang mag-ingat ka. Yung mga taong hinahabol si Daddy para singilin, ikaw nang target nila ngayon dahil ikaw ang asawa ni Santino. Ikaw ang gusto nilang singilin at kung hindi ka nila masisingil, ikaw ang papatayin nila. Saad ni Trixie saka ito napadaing. Hinawakan ni Lian ang tagiliran ni Trixie para pigilan ang paglabas ng dugo nito. Walang alam si Lian sa nangyayari sa pamilya nila. Gaano ba kalaki ang utang ng kanilang ama para mauwi sa ganitong sitwasyon? Sana malaman mong mahal ka ni Daddy, Lian. Kaligtasan mong iniisip niya dahil madadamay ka. Kapag nalaman niya na may nangyari sa ito, wala man lang akong ginawa para iligtas kayo ng mga anak mo. He'll blame himself. Dagdag pa ni Trixie. Lian! Nag-aalalang sigaw ni Santino nang makababa siya. Gusto niya sanang ma-check ang asawa niya pero nakahiga si Trixie sa mga binti nito. Are you okay? May tama ka ba? Natatakot na tanong ni Santino. Umiling si Lian habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga luha niya. I'm fine, sagot niya habang nakay-Trixie ang atensyon niya. Call the ambulance, please! Nakikiusap na saad ni Lian sa asawa niya. May tumawag na sa ambulance, ma'am, pero hindi ko alam kung nasa na sila, sagot ng isang empleyado. Wala naman na sinayang na oras si Santino. Binuhat niya na si Trixie para siya na lang ang magdadala. Bantayan mo asawa ko, ate. Huwag mo muna siyang palalabasin. Utos ni Santino sa ate niya. Tumayo naman si Lian. Sasama ako, aniya. Hindi naman makapagdesisyon si Santino dahil kung mag-uusap pa sila, baka may mangyari na kay Trixie. Inilabas na ni Santino si Trixie, saka ito sinakay sa backseat. Sumama naman sa kanya si Justin dahil si Justin ang may hawak kay Trixie. Si Paloma at Lian naman ang magkasama para sumunod. Ano bang nangyari? Paano nagkaroon ng gulo sa lobby? Tanong ni Paloma na nag-aalala na rin para kay Lian. Anong ginagawa na kapatid mo dito? Tanong pa niya. Iyak lang naman ang iyak si Lian. Lian, will you please stop crying? I know that you're worried for your sister pero isipin mo naman ang mga anak mo. Pagsusuway ni Paloma. Sinubukan namang pakalmahin ni Lian ang sarili niya. Masyado siyang emotional dahil sa kalagayan niya. Nang makarating sila sa hospital ay nasa loob na ng operating room si Trixie habang si Santino ay nasa waiting area na lang. Nang makita ni Santino ang asawa niya, nilapitan niya ito kaagad. May bakas pa ng dugong damit ni Lian galing kay Trixie. Hinaplos si Santino ang pisngi ng asawa niya sa kanya ito niyakap ng mahigpit. I'm glad that you are safe. Aniya, nakahinga ng maluwag. Ano bang nangyari? Bakit nandito si Trixie? Bakit may mga taong gusto siyang patayin? Sunod-sunod na tanong ni Santino. Hindi si Trixie ang target nila, sagot ni Lian. Nagsalubong ang mga kilay ng dalawang magkapatid habang nakating sila kay Lian. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Santino. Pinuntahan ako ni Trixie para balaan. Hinahabol si Daddy ng mga taong pinagkakautangan niya. Ang sabi ni Trixie, akong target nila ngayon. Ikaw ang gusto nilang singilin dahil ikaw ang asawa ko. Hindi ko alam kung anong buong kwento at kung ano talagang nangyayari sa kanila.
Ako sanang babarilin pero niyakap ako ni Trixie, kaya siya ang tinamaan. Aniya, napahilamos sa mukha si Santino sa kanya ni ikuyom ang kamao niya. Bakit kailangan pang idamay ang asawa niya? Paano kung hindi ginawa ni Trixie ang pagligtas kay Lian? Paano na lang ang mga anak nila? Hindi birong mga taong pinagkautangan ng daddy mo, Lian. Hindi birong mga tao dahil handa silang pumatay para sa pera. At siguradong hindi rin birong nakuhang pera ng daddy mo. Wika ni Paloma. Napapahilot na lang si Paloma sa noo niya saka ito naupo. Sa tingin ko, hindi naligtas para sa iyo ang lumabas ng mag-isa. Siguradong nakamasid sila sa bawat kilos niyo. Lalong-lalo na sa'yo. Kung alam nilang si Santinong asawa mo, I'm sure kayong hahabulin ng mga taong yon. Dagdag pa ni Paloma. Tiningnan ni Lian ang asawa niya. Nahihiya na siya dito dahil nadamay pa sila sa gulong pinasok ng kanyang ama. Naghintay sila ng ilang minuto sa labas ng operating room. Tahimik lang sila habang naghihintay. Makalipas naman ng ilang minuto ay dumating na si Emilia, Marta at Warren. Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa kanya? Tanong kaagad ni Emilia. Tumayo naman kaagad si Paloma sa kahumarang sa harap ni Lian at Santino. Walang kasalanan si Lian sa nangyari sa anak ninyo, Miss Lucero. Huwag na huwag niyo siyang sisisihin sa nangyari dahil kayong nandamay kay Lian. Tahimik ng buhay ni Lian kasama kami. Pero bakit kailangan siyang madami sa problema ng pamilya niyo? Hindi napigilan ni Paloma ang hindi magalit. Natahimik naman ang pamilya Lucero sa mga sinabi ni Paloma. Kung nagtataka kayo kung bakit nanditong anak ninyo, nabaril siya ng mga taong hinahabol ng pamilya niyo. Bakit kailangan niyong idamay si Lian? Dagdag pa ni Paloma. Si Warren naman ang humarap kay Paloma. Tinignan ni Warren si Lian pero iniwasan ni Lian ang paningin niya. Tipid nang umiti si Warren. Pasensya na kung nadamay si Lian. Kasalanan ko lahat na nangyayari sa pamilya namin. Pero hindi ko kontrolado ang mga taong humahabol sa akin. I'm sure inalam nilang background ng pamilya ko. At nalaman nila ang tungkol kay Lian. Hindi ko sinasadyang madamay siya. And I'm really sorry about that, Lian. May hinahong pagpapaliwanag ni Warren. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari sa inyo to, Mr. Lucero. Isa ka sa mga magagaling na businessman. Pero bakit kailangan umabot sa ganito? Gaano ba kalaki ang utang niyo sa mga taong yun? Wika naman ni Santino. Panandali ang natahimik si Warren bago to ulit nagsalita. Hindi naman dahil sa utang kung bakit nila ako hinahabol. Nakipag-partner ako sa isang akala ko'y crypto expert. But in the end, they scam me. Lahat ng mga taong nag-invest sa crypto company na yun, akong hinahabol nila. At ang pamilya ko. I'm really sorry about this. Ayaw ko naman kayong idamay pero hindi ko kontroladong mga taong yun. Sinabi ko na rin sa kanila na hindi ko anak si Lian para lang maprotektahan siya. Pero walang nangyari dun. Pag-amin ni Warren, nahiya rin kay Lian dahil hindi naging maganda ang pag-uusap nila noong huli. Hindi niya naman talaga gustong taasan ng boses at pagsalitaan ng hindi magandang anak niya pero ego at pride ang nangibabaw sa puso niya. Hindi niya matanggap na siyang lalapit kay Lian gayong hindi naman siya naging perpektong ama para dito. Lian anak, pasensya ka na kung naging desperado akong manghiram sa inyo para lang masolusyonan kong problema ko. Yun lang kasing naiisip kong paraan para mabilis ko silang mabayaran. Kahit na malaki rin ang nawala sa akin, babayaran ko silang lahat para lang bumalik ang katahimikan sa pamilya natin. Huwag kayong mag-alala, hindi ako manghihiram ng pera sa inyo dahil napagdesisyonan ko ng ibenta na lang ang ibang mga properties ko para mabayaran ko silang lahat. Wika pa ni Warren. Wala akong pakialam sa kung ano man ang ginagawa niyo, Mr. Lucero. Ang gusto ko lang, huwag niyo nang idamay ang asawa ko sa problema niyo. She's pregnant and we can't lose our baby. Seryosong saad ni Santino. Tumango lang si Warren sa kanya. Pinaupo na ni Santino si Lian sa waiting area habang nakatayo naman ang mag-asawa. Tahimik silang lahat habang naghihintay na may lumabas sa loob ng operating room. Makalipas ang halos kalahating minuto ay lumabas ng isang doktor. Inalis nito ang face mask niya sa kahinarap ang magulang ni Trixie. The patient is stable now. Naalis na namin ang bala sa likod niya. Ililipat na rin namin siya sa kwarto niya. Wika ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Emilia dahil tumatambol ng puso niya sa sobrang kaba. Nang mailipat na si Trixie, hindi na sila sumunod. Hinayaan na lang nilang pamilya ng mga Lucerong makapasok sa loob ng kwarto. Let's go home.
Magpahinga ka na muna, wika ni Santino. Tahimik silang lumabas ng hospital. Hindi na sila nagpaalam dahil nagawa naman na nila ang makakaya nila. Dinala nila sa hospital si Trixie at hindi na lang nila ito pinabayaan. Nakatulalang nakatingin sa labas ng bintana si Lian. Napapaisip kung paano kung siyang tinamaan ng bala. Siguradong malalagay sa panganib ang buhay nilang mag-iina. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Lian. Napapalingon naman sa kanya si Santino. Alam ni Santino na malalim na naman ang iniisip ng asawa niya. Sa tingin ko, hindi naligtas si Lian dito. Bakit hindi na muna kayo umalis ng bansa hanggat hindi pa naayos ang problema ng daddy mo? Suggestion ni Paloma. Dahil hindi rin siya mapapakali hanggat may humahabol sa ama ni Lian. Ilang araw nang lumipas simula na may mangyari kay Trixie, pero hindi na siya naibisita ni Lian. Gustuhin man ni Lian pero hindi siya pinapayagan ni Santino na lumabas nang hindi siya kasama. Natatakot silang mahanap si Lian na mga taong humahabol sa kanyang ama. Paano kung magawa nga nilang saktan si Lian? Nagawa na nila kay Trixie kaya hindi imposibleng saktan din si Lian. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lian habang nakatingin siya sa kawalan. Ilang araw nang nasa loob lang siya ng bahay. Lian, apo, magmeryenda ka na muna, wika ni Elsa habang may daladalang tray. Malalim naman ang iniisip ni Lian. Kailan ba matatahimik ang buhay niya? Kailangan ba talagang masabit pa ang pangalan niya sa problema ng pamilya niya? Lola, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Gulong-gulo na po yung isip ko, Lola. Wika ni Lian sa lola niya. Hindi niya alam kung sinong dapat pagkatiwalaan sa pamilya niya. Nakokonsensya siya dahil pakaramdam niya kasalanan niya nangyari kay Trixie at sa kanyang ama. Kung kinausap niya lang siguro si Santino para magpahiram ng pera sa pamilya niya, baka sakaling naiwasan ang mga nangyari. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, isipin mo na lang na pagsubok para sa'yo. Ang buhay, apo, hindi naman palaging masaya, hindi rin palaging malungkot. Lahat ng mga nangyayari ngayon, lilipas din yan. Ang isipin mo na lang, ano bang magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo? Minsan talaga pakiramdam mo, wala nang katapusan ng lahat ng mga nangyayari sa'yo. Puro failure, puro lungkot, puro sakit, puro pagsubok pero kung may naghihintay naman sa iyong magandang kinabukasan, masasabi mo na lang na worth it lahat ng naranasan mo bago mo yun nakamit. Subukan mo munang pagkatiwalaan ng pamilya mo kung may makita ka man o malaman sa kanila na may ginagawa sila sa'yo habang nakatalikod ka, saka mo pag-isipan kung anong dapat mong gawin. Pag-advise naman sa kanya ng lola niya, tumango na lang si Lian na tila isang bata. Samantala naman, busy Santino at Justin sa pag-iimbestiga sa mga taong pumasok sa loob ng kumpanya. May mga kausap na rin silang detective para hanapin ang mga taong nagtangkang patayin si Lian. Halos wala na ring pahinga si Santino sa mga nakalipas na mga araw dahil kailangan niyang tapusin ang trabaho niya sa kumpanya at kailangan niyang alamin ang update sa imbestigasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Santino. Sa kanya inilig sa sandalan ng upuan ng ulo niya. Mari niyang ipinikit ang mga mata niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap kung saan ang mga taong nagtangkang pumatay kay Lian. Kailangan niya ring malaman kung sinong mastermind at mapanagot ng lahat ng magtatangkang saktan ang asawa niya. Hinilot ni Santinong noon niya sa kanya minulat ang mga mata niya. Wala pa rin bang balita kung nahuli ng mga lalaking pumasok dito? Tanong ni Santino kay Justin na nasa sofa. Wala pa rin. Lahat ng mga CCTV na posibleng nahagip sila ay pinakuha na ni detective para malaman nila kung saan nagpuntang mga ito. Sagot naman ni Justin. Hanggat hindi sila nahuhuli, hindi natin malalaman kung sino nag-utos sa kanila. Naka-helmet silang pumasok kaya mahirapan tayong makitang mga mukha nila. Dagdag pa ni Justin. Sabi mo sa head ng security na higpitan ng pagbabantay nila. Utos ni Santino na ikinatango ni Justin. Hindi nakakatulog ng maayos si Santino dahil iniisip niya ang kaligtasan ng mag-iina niya. Makalipas sa maghapon na yun, ay pagod siyang umuwi pero nang makita niyang asawa niya, matamis na ngiti pa rin ang sumilay sa mukha niya. Nilapitan niyang asawa niya at hinalikan nito sa noo at labi. I'm home. How is your day? Aniya. Ngumiti naman si Lian sa kahinaplos ang pisngi ni Santino. Namiss kita, malambing na sagot ni Lian. Niyakap ni Santino ang asawa niya
Isang mahigpit na yakap na tila ba isang linggo silang hindi nagkita at nagkasama. I miss you too. Sagot niya naman. Nagmeryenda ka na ba? Tanong ni Santino nang kumalas na siya sa pagkakayakap kay Lian. Pinagmeryenda ako ni Lola kanina. Kumusta naman ang maghapon mo? Mukhang pagod na pagod ka, ah. Aniya, naupo si Santino sa tabi ni Lian. Wala pa ring lead kung saan nagtatagong mga taong muntik kang patayin. Hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari sa investigasyon. Problemadong sagot ni Santino. Naawa naman si Lian sa asawa niya dahil nadadamay pa ito sa problema ng pamilya niya. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo, mahuli din natin sila. Tiwala lang. Pagpapagaan ni Lian, tipid lang nang umiti si Santino sa kanya hinalikan sa noo si Lian. Hinawakan niya rin ang tiyan nito. Sinubukan na pakiramdaman ng kambal nila. Kumusta sila? Malikot pa sila ngayong maghapon? Tanong niya. Ngumiti at tumango naman si Lian saka hinawakan na rin ang tiyan niya. Sobrang likot nila kanina. Habang kumakain ako, natutuwa yata sila sa kinain ko. Sagot niya kinangiti na rin ni Santino. Bahagyang lumuhod si Santino para ilapat ang tenga niya sa tiyan ng asawa niya. Pareho silang nagulat nang may sumipa sa mga baby nila. Did you feel that? Tuwang-tuwang tanong ni Santino na ikinatango naman ni Lian. Pareho silang masaya na maramdaman ng mga anak nila. Nagsisimula na silang maglikot. Minsan tumitigas pa yung tiyan ko. Medyo masakit pero nakakatuwang malaman na masigla sila. Ani ni Lian. Hinaplos ni Santino ang tiyan ni Lian saka sinimulang kausapin ang magiging mga anak nila. Magpakabait kayo dyan ha. Huwag niyong pahihirapan ng mommy niyo. Kapag full term na kayo at gusto niyo nang lumabas, huwag niyong pahihirapan ng mommy, okay? Lumabas kayo kaagad. Nakangiting wika ni Santino. Hinalikan niya ang tiyan ni Lian sa kanya ito siniil ng halik. Mahal na mahal ko kayo. Malambing na saad ni Santino. We love you too. Sagot naman ni Lian. Pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Nakita naman nila si Paloma na tila pagod na pagod. Tipid lang itong umiti sa kanila saka ito dumiretso sa kwarto niya. May nangyari ba kay Ate Paloma? Tanong ni Lian. Medyo naninibago sa ikinikilos ng sister-in-law niya. Masigla ito tuwing umuuwi. Palagi rin may dalang gamit ng baby, minsan naman ay may mga pagkain na para kay Lian. Pero ngayon wala itong dala, wala rin sa mood. Hindi ko alam, baka pagod lang siguro. Sagot naman ni Santino na ikinatango na lang ni Lian.